Magandang araw po sa ating lahat. Pagpalain tayo ng Diyos sa ating pong pagninilay ngayon sa loob ng panahon ng 40 araw na paghahanda natin para sa ah, ah, pagpapakasakit, paghihirap at pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus. Ay ating natutunghayan ngayon kung paano si Jesus ay nagsama doon sa kanyang karaniwang tatlong kasama na mga alagad at sila umahon sa bundok. At doon sa bundok ay bagong anyo ang ating Panginoon. At pagkatapos nakita nila ni Pedro, Santiago at Juan na may nakita sila na katabi ni Jesus sa magkabilang tabi sina Moises at Elias. At alam natin na ang karaniwang interpretation dito ay sina Moises at Elias ang kumakatauhan sa kautusan at sa mga propeta, na kumbaga ang lumang tipan ay nakikipag-usap sa rurok ng ating kasulatan na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo, at pinag-uusapan nila kung yung misyon ni Jesus, kung saan pupunta ang kanyang misyon, pagluwas sa Jerusalem kumbaga. At si Pedro, alam natin na parang nawala sa sarili at sabi niya, Panginoon, dito na lang sana tayo at ako po ay magtitirik ng tatlong kubol, no? Isa sa inyo, isa kay Moises at isa kay Elias. At pagkatapos may lumambong sa kanila na ulap na nangangahulugan sa Espiritu Santo at isang tinig na nangangahulugan sa Diyos Ama na nagsabing, ito ang aking anak na lubos kong kinalulugdan, pakinggan ninyo siya. At pagkatapos sila lahat ay napatira pa, at pagkatapos ng ilang sandali, si Jesus na lang ang nakita nila nang sila ay gisingin ni Jesus. Napakagandang isipin na sa gitna ng ating pagsisikap na magsisi dito sa panahon ng Kwaresma ay ang Panginoon na nagbibigay ng preview ng kanyang malawalhating persona, no? Lalo na kumbaga preview ng muling pagkabuhay, no? Sapagkat ang Panginoon ang nakaalam na kuminsan ang tao kapag nakakabalita ng hindi naman sa hindi mabuti, kundi kapag nakakabalita na may ibang mga tao na nagpapakasakit o di kaya ay nabibigo sa plano, para bang nadadown ang tao. At ang nais ni Jesus ay mabigyan tayo ng lakas ng loob, no? Saan ba tayo mahuhugot ng lakas ng loob? Kapag tayo ay nanlalambot, kapag tayo ay tila ba napapagod sa buhay, napapagod sa mga ginagawa natin sa maghapon, ano ang pinaghuhugutan ng ating lakas ng loob? Sana andun si Jesus, no? At syempre ito din po sa dinami-yami ng maaaring pwedeng pagnilayan, ang pagbabagong anyo ni Jesus ay isa ding anyaya sa atin upang tayo ay magbagong buhay, upang maging kaanyo natin, kalarawan, kawangis ang ating Panginoong Jesus. Alam natin na tayo nilalang ng Panginoon na kalarawan at kawangis niya. Ngunit itong wangis natin sa Panginoon ay napapawi kapag tayo nagkakasala. Hindi natin nagiging kawangis. Kung kaya magandang isipin natin, paano ako tutulad kay Jesus sa aking araw-araw na buhay, sa aking pag-aaral, sa aking paggawa, sa aking pagsisikap na maging mabuting tagasunod niya, kasabay ang pamilya, kaakibat ang mga dukha, sa pakikinig sa aking kapwa. Napakaraming maaaring gawin, at syempre nasa diwa tayo ng pagsisisi at pagbabagong buhay, na sana yung pagbabagong buhay natin hindi lamang sa loob ng 40 araw na ito ng Kwaresma, kundi buong buhay natin. Pagpalain tayo ng Diyos.